Alright guys, good morning! Ito na naman tayo sa Chip D Super Daddy channel. Okay, well I actually record it dito sa Zoom live and then transfer it to my YouTube and then later on isineshare ko. Alright, maraming nagkakagulo dito sa ICC, marami pa ring katanungan at na hindi napapagbigyan o nabibigyan ng linaw kung ano talaga, bakit ang ICC ay nasa loob daw ng Pilipinas. At yung iba nagrereklamo kung bakit daw pinapayagan ni Pangulong Marcos ang ICC. Ayokong gamitin ang salitang BOBO dahil hindi naman makatarungan yan. Nagtatanong lang sila at iba ang pagkakaunawa nila. Alright. At mamaya, tatalakayin natin yan sa town hall alas 9 ng gabi. Pero ito na, sisimulan ko na ngayon. Ayan na. Ano ba ang dapat nating malaman? Ano ba yung ICC people na yan? Di ba? Alam natin na gusto nilang hulihin o patunayang may kamalian sa human rights si Digong. Okay? Kaya ang plano nila, dahil inudyok ni Trillanes et al., na maraming ginawang mga kabulastugan at EJK at kung ano pa, kung ano pang mga binintang, hindi ko na ikalambanggitin pa, alam na natin yan. Okay? So, bakit nagre-reklamo ang bayan na ang ICC raw ay nandito na? Tingnan natin, unang-una, napakadali lang naman yan, para malaman mo kung sino-sino ba yung ICC. Pumunta ka sa website ng International Court, Criminal Court. Okay? At doon, tingnan mo kung sino yung mga prosecutors. Alamin mo yung mga pangalan. At sino yung mga pinrosecute nila, sino yung kinulong nila, at sino yung hindi nila makulong-kulong. At isa pa, sinong presidente ng Amerika ang nagsabi sa kanila, hindi, magmumura sana ako, wag na lang. Sinabi lang nila, pumasok kayo dito sa Amerika nang mahuhuli ko kayo. Ha? Ikukulong ko kayo. Ayan. Ganyan. Kaya yung mga taong galit sa Amerika, etong pagkakataon nyo na masabi nyo na astig pa lang ang US dito tayo. Okay? Yan na lang si Putin, hindi nila mahuli-huli. So, pag tinignan yung website, nandoon. Pangalawa, okay, pinipilit na nakapasok na raw ang ICC. Ang nakapasok ay yung mga staff ng ICC at prosecutors ng ICC at investigators ng ICC. Paano natin mapapatunayan na nakapasok sila? Tinignan natin yung website, tinignan natin yung pangalan. Ano ba ang requirements ng isang tao para makapasok sa Pilipinas? You don't have to be an ICC prosecutor or investigator or researcher or whatever have you. Basta yung bansa ng passport na hinahawakan mo ay kasama sa listahan ng DFA list, di ba? Na authorized magkaroon ng tinatawag na 14-day visa upon arrival, 30-day visa upon arrival, or any other visas na ibinibigay ng Pilipinas. Ayan, ayan ang criteria. Katulad ng mga Pinocchio. Pag sinabi kong Pinocchio tayo, tayo mga Pinoy, okay, na whatever citizenship na meron na tayo, at any given time, umuwi tayo sa Pilipinas, we're under the Balikbayan program. Anong ibig sabihin nun? We have the right to enter the Philippines and be given a visa upon arrival. Yung istampan lang yung passport mo, pagkatapos, you have the right to stay for 365 days na hindi ka magbabayad ng kahit anong penalty because as a previous Filipino citizen, may karapatan kang umuwi under Balikbayan program. Okay? Sinong nagawa niyan? Hindi si Marcos, kundi si former President Ferdinand Edralin Marcos. Hindi si Bongbong. Matagal na yan. Anyway, so, yun ang mga, gusto mong malaman, nakapasok ba sila rito? Paano malalaman? Wala naman tayong listahan. At di naman natin nakikita o sino yung nagdaratingan. Alright. Okay? Number one, dito din muna natin yung sino-sino ba ang mga pwedeng makapasok dito. Yung merong mga diplomatic visa. Hindi na nila kailangan yung visa upon arrival. Automatic yun, diplomatic visa sila. Bago sila na-assign sa Pilipinas, it has been arranged through the Department of Foreign Affairs na ito yung mga ambassador, vice ambassadors. Consul, kung meron silang pinadala sa Cebu, consulate na lang yon. Kasi ang embassy,
is nasa Manila. Hindi naman pwedeng dalawa ang embassy. Kaya yung nasa Cebu, consulate dyan. At ang tao dyan is consul and vice consuls. O yan ha. May turuan ko kayo tungkol dyan para maintindihan nyo. Walang embassy sa ano. Ang embassy nasa isang lugar lang palagi kasi you cannot have two ambassadors. You can only have one ambassador. Alright. And then you can have consulates like dito sa Pilipinas, sa US. Meron tayong Philippine Embassy sa Washington, D.C. and we have consulates all over like San Francisco, Los Angeles, Houston, New York. Yan. Saan pa ba? Chicago. Yung maliliit na lugar, wala, nag-outreach lang. Ano yung outreach? Pupunta sila roon para mag-serve sa Pilipino. At ganyan din naman sa US. Yung embassy nagpupunta sa Dumaguete, sa Clark, sa Subic, at nagbibigay ng outreach para yung mga Amerikano roon, saka yung mga Philippine Arms, mabigyan ng serbisyo. Okay? So anyway, ituloy natin. Sino pa ba ang mga pwedeng makapasok sa Pilipinas? Pag tinignan mo yung site ng DFA, it lists the countries that are given automatic visa nga, yung 30-day entry. Okay? Para labas ba? Pasok ka sa Pilipinas, hindi ka na mag-apply. Unlike yung ibang countries, hindi ko alam kung sino yung mga yun. Pero karamihan ng bansa, dahil maliit lang tayo, binibigyan natin sila ng courtesy para pagpasok nila visa upon arrival. Istampan ka lang. Okay? So, madali na tayo dyan. Ngayon, ano pa ba? Sino pa ba? Okay? Ang mga tinatanggap natin na ganyan. Okay. Yung mga UNESCO, USAID, ayan. Greenpeace Movement. Ano pa ba? Red Cross. Yung mga reporting agency katulad ng Agence France Press, yung TASS, yung Reuters, yung AP News, yung mga CNN na US, yung mga yan nagpupunta sa Pilipinas yan, they are reporters and broadcast journalists. They are given visas na kung anong visa yung para makapasok sila. They do not enter dun sa personal visa lang, personal passport. Okay? Meron stamp yung mga passport niya, meron silang mga identifier para tuloy-tuloy. At di ba, nasa Red Cross ka? Oh, ang gamitin mo yan. Ano yung ICC ngayon? Di ba? Yan ang katanungan ito. Yung nandiyan ngayon, yung UN. That UN person has a specific passport that actually has a stamp that allows her to enter as UN rapporteur. Hindi naman siya pwedeng gumamit lang ng regular passport lang. Okay? She is representing the UN. So kung ano man ang meron sa UN, whatever arrangement the Philippines has in the United Nations, either she has whatever citizenship she has, and that passport will bear the stamp on the during the first time that she enters the Philippines, representing her or advising whoever that will accost her or say, hey, excuse me ma'am, patingin mo ng passport nyo. Baka ho nandukot kayo rito sa restaurant na to. Just kidding. It means ma-identify kung anong klaseng passport, okay, ang meron siya. At ganyan din ang ICC. Ang ICC, if they are traveling or entering the Philippines using the ICC duties or responsibilities or authority, then they must use yung special lane for diplomats, for so-and-so, para ma-identify sila roon na nagre-report sila, nandito ako, under official orders. Ngayon, kung pumunta sila as a regular citizen using that entitlement to be able to enter the Philippines under that visa, hindi sila kailangan duman doon. They are traveling on their own. At dyan tayo magkakagulo. Ayan. Anong ibig sabihin yan? Kaya sinasabi ni Remulla, kung nagbabasa kayo, okay, na kailangan they follow the procedures. Anong ibig sabihin nun? Follow the procedure. What procedures? Number one, no one cannot prosecute or cannot even practice law in the Philippines unless you are a Filipino. Yun ang number one rule. Pilipino ba yung mga yan? So, bakit nagbibigay pa ng rule ganyan si na unless you follow the procedures? Yan. Yan dalawang bagay. Pumasok ba sila as using their own personal passport without authority other than being a tourist? Pag pumasok ka under tourist, turista ka. Hindi ka pwedeng nagtatanong-tanong. At pag nagtanong-tanong ka, you need to have DFA first and then DOJ para magbigyan ka ng authority to gather evidence or so and so. Ba't naman natin ibibigay? Sinabi na nga hindi ibibigay.
So in a sense, parang sinasabi ni sila kung nagpunta sila rito, they are not under ICC. They are under their own cognizance. Kaya sila nandito. Hindi natin alam kung bakit. Kung ano man ang gagawin nila, pag pumalpak sila, ikakalabosin natin yung mga yan. Ihuhulihin natin yung mga yan. Kaya kayong mga makukulit kayo, ipinipilit nyo, magsalita pa si McCoy, nagsalita na ilang beses na. Pero hindi natin masisisi. Dahil ganyan talaga ang tao. Pag mangungulit, mangungulit. Okay? Ipipilit yung gusto nila. Hindi ko alam paano i-post to eh. And anyway, inom tayo. Pasensya na kayo, parang bastos ako. This is informal anyway. And by the way, yung nakikita nyo dyan, yung background ko yan, yan ay nasa Union Station sa San Francisco, Bay Area Rapid Transportation. Kaya nakikita dyan, meron tayong advertisement ng Love the Philippines. Actually, yung isang teller, doon sa yung bayaran ng ticket na hindi ko naman ginamit eh. Nang nagpapakuha ko, sabi niya, "Oh, you must be from the Philippines. How's Pacquiao?" Ang kilala niya si Pacquiao. hindi hindi si President Marcos, hindi si kung sino man ang natatandaan niya. At ang gustong-gusto niya is Pacquiao. Hey, say hi to Pacquiao. He's my man. He's the legend. Anyway, Yun lang. So, yung tutuloy natin yung pinag-usapan natin. So, iba-ibang klaseng tao ang nakapasok, but when they enter the Philippines, they are recognized as tourists. So if I do something else or something different than what they're authorized to be in the Philippines, like remember si Sister Pax, yung madre, na ilang taon nang pabalik-balik, ang sinasabi nila nakakatulong daw. Kahit na nakakatulong ka pa, kung mali ang bisang ginagamit mo at iba ang ginagawa mo, sa pakay na sinabi mo sa gobyerno ng Pilipinas na pumapasok ka under this program, iba na pala ang ginagawa mo, sisabakin ka. Ganyan ang ginawa ni Digong, wala tama naman. Via immigration. Ano ba yan? Anong pinaggagawa niya na? Sipahin na yan, bigyan ng visa, anong tawag doon, bigyan ng hearing na agad niya, kasuhan yan hanggang saan napaalis na, hindi na nakabalik. Nakita niya? Kaya yung ICC ganyan. Alright. Sabi nyo, tinan naman itong si Chief D. Kala mo sinong nagmamagaling. Okay. Ako, hindi ako nagmamagaling. Nagpapaliwanag ako. Kaya isa kasi akong matanda, na uugod-ugod, na sabi nyo nga, mag-retire na lang, enjoy my retirement. Kaya andito ako, ini-enjoy ko yung retirement ko. This is what I do on my retirement. You know? Pasensya na lang tayo kung may retirement ako galing kay Uncle. Si Uncle, sa Jumerica. Anyway, eto pa. Ayan, yan ang mga sinasabi natin, Maliwanag yan, Teka, tingnan natin yung isang katanungan dito. May nagtatanong yung mga kung sino-sino. Yung mga trade visas, mga trade delegations na nandito, o kung ano man ang ginagawa nila, yung mga performing research, fellowship studies, ganyan, movie production, investigative journalism, news reporting, broadcasting. Yan ay mga binibigyan niya sila ng mga sariling mga karapatan na makagawa dito kung ano yung pakay man nila. Dahil tayo man, tulad ni attorney, yes, yo. Nasa, ano ba yun, sa ibang bansa, gumagawa ng pelikula because we have diplomatic relations doon. Kaya siya, pupunta siya doon, papaalam sa muna siya roon, i-coordinate niya sa city, sa mga production companies, kung ano yung gagawin niya. Kaya pwede siya doon. At tayo naman, pinahayagan din natin, nakita niyo mga pelikula na ginagawa ng Hollywood, sila, pagka pumunta sila rito, under specific visa, yun ang gagamitin nila. Hindi sila pwedeng gumamit ng kailangan meron silang permission na gagawa sila ng ano. Ngayon, paano natin malalaman kung nakapasok na sila? Di ba? Kaya nga sinasabi nyo ba, nakapasok na yata. Sino yung nagmamagaling dyan? Si Henrietta. May kilala. Simple lang yan If we ever want to know the listing of all ICC personnel or staff, investigators, Bureau of Immigration, Sanaya, padala nyo sa amin yung CCTV, we wanna see who they are. Makikita yung picture. And they also have a list of any country or any citizen per country na pumasok during these specific dates. Yung in and out, di ba? Pwede lang gawin lang yung raster. Kung sino na pumasok at sino pang lumabas, whatever. Simple lang
There's always a way. Kaya hindi lang yun ang ginagawa dahil they know what they're doing. Yan lang, ang style yata ng admin na to is, bakit pa tayo magpapaliwanag ng ilang beses? Okay? Alam na nila yan. Or, siguro, ang mga PCO, okay, hindi ko alam ha, PCO ha, kasi mga nagsasalita sa akin, Chief, ano eh, parang yung PCO kulang sa pronouncement. Hindi, sabi ko, kahit anong pronouncement nila dyan, kahit ng PTV, ipapakita yan. Kahit RTBM, ipapakita yan. Ha? At PCO, at ano pang channel. Eh, pag ayaw intindihin, hindi maintindihan. Ganun lang yun. Okay? Tingnan pa natin. Meron pa tayo. In short, ayan ha, in short, ako yun, short. We can kick any ICC staff or personnel who violates the conditions given to them when they entered the country. So kung dumaan sila dun sa sinasabi kong special day, nasa kanan ng NAYA, pagpasok mo, lalabas ka na rin sa nakalagay citizen, non-citizen, tapos dito sa bandang right, okay? Ano yan, tayo, tinuturo ko right, okay? Sa gilid dyan ka dadaan. I know that because I've done that. Di ba, pinakita ko sa inyo dati yung official passport ko. When I'm doing an official business under military or whatever, at ginamit ko yun, because I'm there. Nung pumunta kami dyan, at magkukuha kami ng mga deposition dyan sa US Embassy, ng mga retirees na Pilipino na, or military personnel na nandyan, or witness, or whatever, na kailangan ng isang Judge Advocate General, pupunta kami dyan, I'm part of the group, or I'm with the prosecutor, ganyan. Kukuha kami ng na-assign ako dyan. Or whenever we do something for the NRCC, Naval Regional Contracting Center, or JUSMAG, or whatever reason or purpose that I may be doing, kami nang bala doon. But that's what I use. Pero pag personal, nakita niyo yung passport ko, pinakita ko, punong-puno ng stamp ng iba-ibang bansa. Okay? Ganyan yan sa Pilipinas, pabalik-balik. Alright. Sino pa? Ano pang meron? So, pretty much yan ang paliwanag ko dyan, yung sa passport, kung bakit ang ICC, kung sino ang ICC, saan natin makikita yung listahan, sino-sino ba may karapatang pumasok, ano-anong klaseng visa ang meron, kung bakit sila binibigyan ng pagkakataon na makadalaw at magawa yung ano. Ang bottom line, ang ICC, kung sila man ay ICC at gumagawa sila ng kabulastugan na hindi naman naaakop sa kanilang visa sa pagpasok, pwede natin silang arestuhin. Okay? Yung mga nagsapat-sapat dyan si General Bato, anak ng toko naman kinausap ka na ni President Bongbong, huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala, sinabi na sa'yo, I got it covered. Tapos kinakabahan ka. Kang mga tunay na Duterte supporter, sasabihin ko sa inyo, kami, nung naiki Duterte kami, naiki DDS kami ng mga loyalista, astig kami. Hindi kami natatakot. Siya ang presidente. He has all the leeway and the latitude to do many things that ordinary citizens cannot. Okay? Kasi presidente siya. He has all the valid information to be able to make those decisions. The same thing with the president right now. He's been given the latitude and the leeway. He doesn't have to explain everything. Si Duterte ba? In-explain niya bakit si Duque hindi matanggal-tanggal. Ang sagot lang niya, may pera na yan Hindi na kailangan, hindi na magdanakaw yan. Nung nilagay niya si Sinas, tapos pagkatapos nag-party, hindi naman kailangan magpaliwanag kasi si Duterte yan Presidente yan So I'm expecting, as a group, we loyalistas expect the DDS to do and give the same respect to the President. Kaya Senator Bato, easy ka lang, chill. Kamatakot. Saan laki ng katawan mo Kung sakaling nagkalokohan at kinulong ka doon sa Hague, okay, kung saan man ka makulong, tatagal ka rin kami, exercise ka lang doon, di ba? Tapos, ang tanong, sino ang huhuli sa'yo? Sa laki mo nga, bigwasan mo lang yan Isang sapak mo lang, tumbayan Paano kanila huhulihin? Sinong Pilipinong police or NBI ang aresto sa'yo? Kay Duterte. Under whose orders? Under whose constitution? Under which law? Parang ang hindi nag-aral ng criminal law. Natatakot ka? Si Putin nga, hindi nga nila mahuli. Ilang taon na yan? Isang taon na yan tayo
pa nandito, ang daming island dito, tatago ka lang eh. Oh, sabi, bala ka bang pumunta sa US? Ayun ang problema. Eh, ang US, hindi naman nila kayang pasukin din yan. Kaya hindi ka rin mahuhuli. Unless na may bala ka sa Africa. Eh, delikado ka. Oh, di ba? Steady lang. Kaya kinakabahan. At yung mga supporters ni Digong, mahiya kayo sa sarili nyo. Natatakot kayo. Yung isa dyan, nagmamagaling na dating loyalista. Tapos naging DDS. Eh kami DDS ako, sasabihin mo sa akin, anti-Duterte ko. Eh loka ka. Isipin mo maigi kung sino mga nakipagbardagulan at nasuspinde sa suporta kay Digong. Tapos na ngayon ka lang na ano, kaya ka. Supporter ka ni Marcos. Loyalista ka raw. Tapos konting bagay lang dahil naggalit ka sa kung sino-sino. Idinamay mo na lahat at biglaan naging Duterte. Okay? Ewan ko lang doon sa mga DDS na naniniwala sa'yo. Siguro, ginugoyo ka lang nila para lang mag-comment sa'yo. Pero sa loob-loob nila, stupid ang taon tanto. Biruin mo, maging DDS eh. Ang mga DDS nakisama, yung mga loyalista nung araw. Pero ngayon, bigla kang magiging DDS. Lalo na ganito nagkakaroon ng mga anong klaseng hilatsa ang meron ka. Pasensya na kayo Ginawa kong personal yun. Sample lang yun. Para yung mga astig dyan, magka pumalag kayo sa akin, tandaan nyo. I may be a nice man. I may be nice. I may be a nice man. I may be a man. But sometimes, huwag nyo nang alamin kung anong capacity. Dati akong bardagolero dito. Si Bahog Bilat. Sensya na kayo dyan. Anyway, yun lang mga kaibigan. Maraming salamat at magandang umaga or magandang gabi or magandang tanghali kung kailan nyo man ito mapapanood. Basta yan lang thank you for listening and thank you for watching. At kung meron kayong katanungan, ilagay nyo lang dahil ipopost ko ito sa Twitter account ko. Maraming salamat sa inyong lahat.